magandang umaga po sa bawat isa. So, yun po, no? Mga lahat, nais ko muna po kayo patihin ng maligayang bagong taon sa inyo. Happy New Year po sa bawat isa. So, sa oras po ito, sa araw po ito, ito unang linggo ng taong 2024. So, ano po na, kailangan ko po na mag-enjoy po tayo sa oras nito, sa panonood, sa pakikinig, ng salita ng Panginoon. Pero bago pong lahat, tayo muna po ay nakikinig at salita ng Panginoon. Ito, ito po, Hallelujah. Separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you had me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. There at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied.
Lord, salamat po sa iyong dugo. Salamat sa iyong ginawa para sa amin, O Diyos. Lord, taon-taon ay aming aalalahanin, O Diyos, ang iyong ginawa para sa amin. Hallelujah. Purihin ka, purihin ka, O Diyos. Napakadakila ng iyong ginawa. Shakarabakhandalaraba, setelerebe-kandalaraba. O Diyos, salamat po. O Diyos, salamat po. Jesus, Jesus. Ikaw, O Diyos, ang tunay na hari ng mga hari. Ikaw ang siyang kumilos, ikaw ang siyang gumawa para sa kaliligtas ng lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa na pagtubos, paglinis ng aming mga kasalanan. Purihin ka, Panginoon. Ikaw na nga po, Panginoon, ang siyang magbasbas, Panginoon. Sa salitang maririnig namin sa araw na ito, ikaw ang siyang mapurihan, Panginoon. Sa mga tao na manonood, dalangin ko, Panginoon, at sila'y mapagpala sa kanilang maririnig. Sila'y mapapalakas, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, sa iyo binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kanyang ginawa para sa atin. Amen po. So, yun po. Sa oras po ito, tayo na po ay makikinig ng salita ng Panginoon. Dalangin po na mag-enjoy po kayo sa inyong pagkikinig. Dalangin po na mapagpala po kayo sa inyong mapapakinggan. Amen. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Pag-usapan po natin itong magang ito. Ito muna pong tanong ko. Ano nga, what exactly is human planning? Amen. Paano po ba ang eksaktong pagpaplano ng isang tao? Or how can people plan? Ano po nagsasagawa ang tao ng kanilang nais na gawin? Hallelujah. Yan. Unang-una po, ang tao po pag gumawa ng plano, kailangan nila ng visual. Yung makikita po nila ang kanilang gagawin. Pangalawa, kailangan nila ng reminder. They are setting a reminder on their calendar. Sa ganitong date, may gagawin ako. Sa ganitong date, may schedule ako. So, pag titignan nila yung kalendaryo nila, nare-remind sila na meron silang schedule na nakalaan. So, ganun po ang pagpaplano ng tao. Ito pa. Pangalo po, if they plan, it took any longer. Matagal po bago mangyari kapag ang tao ay nagplano. It is the fact that when people plan according to their own wisdom, only sa sariling karunungan lang nila, there is no certainty that will happen, and in the end, you will be disappointed. Amen. Walang hallelujah. Walang kasiguraduhan na mangyayari kapag ang tao ay nagpaplano. At sa huli, ay sila'y malulungkot lang. Mawawala, nila-tula kasi nangyari yung kanilang buringgawan. Yung kanilang pinagpaplanuan. But you know po, it's not bad to plan. Hindi po masamang magplano. But likewise, you need also to refer to God no matter what you plan. Kailangan mong sabihin sa Diyos ano man ang iyong pinaplano, ano man ang iyong nais gawin, lalong-lalo na sa bagong taon na ito, sa 2024. Kasi, tignan po, sabi po dito sa Proverbs chapter 2 verse 5, the 7a, trust in the Lord completely and don't depend on your own
knowledge. Huwag po tayong magdepende sa sarili nating karunungan. With every step you take, think about what you want, kung ano ang nais ng Diyos. Isipin daw po natin sa lahat ng hakbang na gagawin natin. And if He will help you go to the right way, siya ang tutulong sa atin. And 7-8, don't trust in your own wisdom. Huwag po natin pagkatiwalaan ng sarili nating karunungan, sapagkat ang karunungan ng tao ay limitado lamang po. Amen? So, kaya sa oras pong ito, I want to speak to you the message entitled, My plan turns into God's plan. Amen? My plan turns into God's plan. Ano pong ibig sabihin nun? Ating pagbubulayan yan dito, there's my Bible. Hallelujah, Bible. Babasahin ko po sa inyo sa iba't ibang salin. Dahil napakaganda po kung pagsamasamahin mong bawat verse po, iba-iba salin ang pagbabasa ko sa inyo. Amen po. Hallelujah. Dito po sa Proverbs chapter 16, verse 1 po. Babasahin ko po unang-unang verse 1. Sinasabi niya dito sa salin ng NIV o New International Version. Sabi niya, people might plan what they want to say, but it is the Lord who gives them but it is the Lord who gives them the right word. Amen. Verse 2 naman po, sa salin ng New Living Translation, people may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. Amen. Verse 3, sa Easy to Read version, turn to the Lord for help in everything you do, and you will be succeed. Same version po, sa verse 4. The Lord has planned for everything. Ang Diyos ang may plano ng lahat. In His plan, the wicked will be destroyed. Verse 5. God can stomach arrogance or pretend. Hallelujah. Believe me, He'll put those braggarts in their place. And verse 9, lastly, in their heart, humans plan. Verse 9, in their heart, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Hallelujah. Ang Diyos na magpala sa pagbabasa ng kanyang mensahe. Tapos manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Patuloy na namin dalangin, Panginoon. Ito siya magpala sa mensahe na rinig namin sa Bible verse, sa yung salita na aming binasa sa oras na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pagbubulay ng mensahe, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So yun po, no? Sinasabi po dito sa verse 1 na this verse can understood to mean that God control the final outcome. Pinapakita ng talata na to, doon pa lang sa verse 1, pinapakita ng talata na ang Diyos ang may final outcome. Siya ang magpapakita ng final result. Yung outcome, yung kalalabasan ng plano. Of the plan we made. Ang Diyos ang gagawa ng kalalabasan ng planong ginagawa natin. Ang Diyos pa rin ang may katuparan na magbigay ng ang Diyos pa rin ang may kakayahan na magbigay ng katuparan ng ating mga pinaplano, ng ating mga nais gawin. Kasi nga, without God, our plans will be failed. Kung wala ang Diyos, ang ating plano ay walang katagumpayan. Walang mangyayari. So why should we make plans? Bakit tayo gumagawa ng plano? Bakit nga ba?
sa paggawa ng kalooban ng Diyos, dapat nating iugnay ang ating mga ginagawa sa kontrol ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Sa karamihan ng ating ginagawa, binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Amen? Sa pagpaplano, may kalayaan na binigay ang Diyos sa atin. Kalayaan sa pagpapatsya upang magplano at gawin yung mga details sa mga plano natin. Pag-isipan yung mga details sa plano natin. Ang gusto, He wants us to speak, use our mind to seek the advice of others and to plan. Ibig sabihin, hindi lang yung talagang sarili natin. Sariling karunungan. Gayun pa man po, He delivers the final result. Siya ang maghahatid ng final outcome kung ano ang mangyayari. Ang Diyos po. Ano man ang pagpaplano ng tao, nasa Diyos pa rin ang katuparan kung wala ang pagkilos ng Diyos sa ating mga nais gawin. Kung ano pang pagpaplano ng tao, ito'y walang mangyayari. Kasi malayo ang Diyos eh. Malayo siya. So, ang pang-aasahan ng Diyos na yung plano niya, o ang pang-aasahan ng tao na yung plano niya ay malayo, hindi nakaugnay sa kalooban ng Diyos, sa kontrol ng Diyos. Amen? So, sabi pa lang natin sa ating binasa, ang Diyos ang may kakayaan na magbigay ng katuparan sa mga nais natin gawin, sa mga plano natin sa ating buhay. Kaya nga po minsan, di ba, nagpaplano tayo. Minsan hindi nangyayari. Anong tawag natin? Drawing lang. Hindi nangyayari. Hanggang drawing lang. Pero, kung nandiyan ang Diyos, hallelujah. Hindi lang basta drawing. May kulay pa. Mangyayari at mangyayari. Kaya kung magpaplano po tayo, iugnay po natin sa ating nag-iisang Diyos. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin po, we still need to tell God no matter what our plans are. No matter what our plans are. Amen. Kailangan natin sabihin sa Lord. Ano man yan? Ano man yung nais mong gawin? Ano man yung plano mo? Kailangan mong sabihin sa Panginoon. Isang bunin sa Panginoon. Ang mabuting pagpaplano ay naghahanap ng kagustuhan ng Diyos. Amen. Napakabuti. Ibig sabihin pala, naghahanap ng kagustuhan ng Diyos at tumahantong sa pagkilos ng kanyang paraan. Tumahantong sa pagkilos ng Diyos. Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Isinasangkul mo sa Kanya ang iyong plano. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Siyara ka. Kaya nga, live for Him, humingi sa Kanya ng patnubay habang nagpaplano ka. At pagkatapos, ay magtiwala ka sa Kanya. Kapag gagawin mo, magtiwala ka sa Kanya kapag gagawin mo na ang iyong plano. Ano? Isip po natin ang advice ng Lord. Huwag po tayo basta-basta gagawa ng plano ng nagtasangasa tayo na mangyayari itong ganito. Dito, ibigay pa rin po natin sa Panginoon. Amen po. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Dito po sa verse 2, sabi po, people may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. Ang sarap po nun. Napakaganda po ng ginagawa na pagpaplano ng tao. Pero, ano nga ba yung motibo mo sa plano mong ito? Ano ba ang motibo mo sa ginagawa mong plano? Kaya nga, but the Lord examine their motives. Ina-examine ni Lord. Babasahin natin po sa Tagalog.
Hallelujah. Tingnan po natin dito sa Tagalog. Kawikaan 16:2. Sabi niya po dito, ang akalang ng tao ay tama ang kanyang kilos. Napakaganda, di ba? People may be fool in their own eyes. Sa paningin ng tao, napakaganda. Akala natin, okay na. Ito, planchado na tong plano kong to. Wow. Pero, ngunit, sa tunay niyang layon, si Yahweh ay ang nakatatalos. Amen? Tinitignan muna ni Lord. Sa mata ng tao, napakaganda, napakaayos na. Pero, tinitignan muna ni Lord kung ito man ay kanyang pahihintuluting mangyari. Tinitignan niya yung motibo ng tao. Hallelujah. Ang mga tao ay maaari mga tuwiran ng anumang bagay. Wala silang malinaw na standards. Ang tao walang malinaw na standards for judging good and evil. Bakit po? But, tignan po, we can always justify what we do. Kailangan natin i-justify naman ang ating ginagawa. Note, bago isagawa ang anumang plano, tandaan po natin to. Bago mo isagawa ang iyong anumang plano, itanong ang mga tanong na ito. Ano po? Unang-una, is this plan in harmony with God's truth? Tanong mo po ito sa sarili mo. Ang plano ko bang ito ay nakaugnay, naka-align sa katotohanan ng Diyos? Amen. Ito pa po. Itanong po natin ito sa sarili natin. Is my attitude pleasing to God? Ang pag-uugali ko ba? Ang pamumuhay ko ba? Ay nakalulugod sa Diyos? Amen. Kasi kung minsan nagpaplano po tayo, tapos hindi natin alam, nabibigo tayo. Kasi hindi natin alam, yung palang sarili natin ay hindi nakalulugod sa Diyos. Namumuhay tayo ng walang kaluguran sa Panginoon. Pangalawa, nagpaplano tayo na hindi nakaugnay sa katotohanan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Kaya nagtataka tayo bakit kaya hindi nangyayari. Alam ko naman planchado naman yung ginagawa ko, yung plano ko. Pero bakit? Kaya kadalasan, pag ganun ang nangyari, sinisisi pa ang Diyos. Hallelujah. Sinisisi pa ang Diyos kapag hindi nangyari ang kanilang plano sa buhay. Hallelujah. Kapatid, isipin po natin mabuti. Ang plano ba natin sa buhay ay nakaugnay ba sa katotohanan ng Diyos? Pangalawa, ang pamumuhay ba natin, ang pag-uugali ba natin ay nakalulugod sa Diyos? Huwag basta-basta tayo mag-judge. Huwag natin basta-basta sisisihin ang Diyos kung bakit hindi nangyayari ang ating mga plano. Amen? Sabi dito sa verse 3, sabi niya dito sa verse 3, unang-una, sa easy to read version, turn to the Lord for help in everything you do, and you will be succeed. Wow, ganda nun. Sabi sa Tagalog,
Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. Wow! Ano man yung plano mong yan? Isang kunin mo sa Lord, ibigay mo sa Lord, ipagkatiwala mo sa Lord, at siya na ang bahala. At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Amen! Wow! Ganun lang kadali. Alam mo po, maraming mga pagkakaibang pamamaraan na tayo ay nabibigo o nakakalimutan nating mag-commit ano man yung nais nating gawin para sa Panginoon. So, halimbawa, they say a project is being done for the Lord. But in reality, they are doing it for themselves. Sinasabi nila ang mga project, ang mga plano na ginagawa nila para sa Panginoon. Pero sa katotohanan pala, ginagawa lang nila para sa kanilang sarili. Sabi po kasi dito, ang iba ay sa una may control ang Diyos sa kanilang ginagawa para lamang bawin ang kontrol sa sandaling huminto ang mga bagay sa parang inaasahan nila. Amen? Yung po ang isang uri ng tao. Aminin, sa una lang tayo nagtitiwala sa Diyos. Sa una lang tayo nagbibigay ng commitment sa Diyos. Minsan, o mas marami pa yung madalas. Admit it, we often fail to commit our plans to God. O kung minsan naman, ito yung isang senaryo, kung minsan naman, ibinibigay nila ng buong buo sa Diyos, pero wala silang ginagawa at nagtataka bakit hindi sila nagtatagumpay. Ito, nagpaplano sila, ibinibigay nila ang buong tiwala nila sa Diyos. At after nun, wala na silang gagawin. Nagtataka pa sila, bakit binigay ko naman kay Lord, nag-trust naman ako sa Kanya buong buo. Bakit hindi pa rin nangyayari ang aking mga plano? Hallelujah. Kapatid, ito, we must maintain balance, a delicate balance. Nagtitiwala ka sa Diyos na para bang lahat ay nakasalalay sa Kanya. Habang gumagawa na parang lahat ay nakasalalay sa atin. So balance. Nagtitiwala ka sa Diyos at the same time, gumagawa ka. At gumagawa ka, hindi ayon sa sarili mo, kanunuman. Amen. Isipin po natin, nasaan tayo ngayon? Look back 2023. Have you committed it to the Lord from start to finish? Amen. Na magsimula ang 2023, have you committed to the Lord until to finish? Isipin po natin yan. Nakapag-commit ba tayo sa Diyos? Nakakommit ba tayo sa Diyos na magsimula ang taong 2023 hanggang matapos ito? Isa nagpe-fail tayo, narinig po natin. Sa nagdaang taon ba ay complete committed ka sa Lord? So, now, bagong taon, 2024. Start this year committing everything to Jesus, to our Lord. Sabi sa verse 4, the Lord has a plan for everything. May plano ang lahat, sa lahat ang Diyos. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. At ang masasama, kaparusahan, ang kahihinatnan. Wow. Hindi sinasabi dito
Na ang ibig sabihin ay gumawa talaga ang Diyos ng mga taong masasama. Hindi po yun. Ngunit sa halip na ginagamit ng Diyos maging ang mga gawain ng mga masasamang tao. Ibig sabihin, yung gawain ng masasama ay ginagamit ng Diyos bilang instrumento upang matupad ang kanyang mabuting layunin. Bigyan ko kayo ng bandang halimbawa. Sinasabi dito sa Genesis chapter 50. Natin babasahin na lang natin sa Tagalog. Genesis 50 verses 20. Sabi niya dito sa Tagalog, masama nga ang iyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Napakasarap po ng nangyari. Alam naman po natin ang kwento tungkol kay Joseph. Napakasaklap po ng nangyari sa kanya. Napakasama. Kung titignan po natin, nagmukhang napakasama ng kanyang mga kapatid. Pero, yung pala, bagamat napakasama, yung gawain yun, pinahintulot ng pala ng Diyos para sa kabutihan, para mangyari o para matupad ang kanyang mabuting layunin. Ang mabuting layunin ng Diyos. Kasi sabi dito, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Mapabuti ang lahat, para mapabuti ang lahat. At dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Ang Diyos ay walang hanggan at tayo ay may hangganan. So mas alam ng Diyos ang mangyayari. Kahit gaano kadakila ang ating karunungan, hindi natin lubos na maunawaan ang Diyos. But we can accept by faith that is all-powerful, all-loving, and perfectly good. Nagtitiwala tayo sa Kanya dahil alam natin hindi siya nagdudulot ng kasamaan. Yun yung good thing doon kung bakit tayo nagtitiwala sa ating Diyos. Sabi dito sa verse 5, God can stomach arrogance or pretense. Believe me, He put those braggarts in their place. In their hearts, human plan their course, but the Lord established their step. Amen. Kapag nagmamalaki ang tao, ang Diyos, hindi niya ito masikmura. Ibig sabihin, iluluwa ka ng Diyos kung ikaw ay nagmamataas. Kung ikaw ay nagmamalaki. Amen? Kung ikaw ay mapagmalaki. Sabi nga dito, balik tayo dyan. Sa Tagalog, babasahin ko. Verse 5. Kinamumuyan ni Yahweh ang lahat ng mayayabang. Ayaw niya ang mga mayayabang. Ay, alam ko na yan. Alam ko na mangyari dito. Matalino ako. Kaya ang plano kong ito ay planchado na. Lubos na mangyari. Yung talagang ubod ng yabang. Ayaw ng Diyos yun. Kaya nga sabi niya, at sila'y tiyak na paparusahan. Sabi sa verse 9, ang tao nagbabala, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Kaya ano man ang balak mo, nasa Diyos pa rin kung mangyayari ang mga balak mo. Hallelujah. Kaya wag po tayo magmayabang.
Pride is the inner voice that whispers yung I know best. Alam ko ang mas pinakainam. Alam ko kung ano ang mangyayari. Yan yung binubulong sa atin ng ating mga pride. Ang sabi sa mga proud people, mga mayayabang, ay walang pagpapasakop sa Diyos. Yung nilalabanan ang leadership ng Diyos sa kanila. At maniwala ka, hindi nila kinakailangan ng tulong. Amen? Kasi napakayabang nila. Ang akala nila, alam na nila ang lahat. Kaya, note po natin ito. Ito sinasabi, when you find yourselves wanting to do life your own way, kapag nakikita mo na yung sarili mo na gustong gawin mga bagay ayon sa iyong sariling karunungan, sa iyong pamumuhay, and disregard other people's advice, at ayaw mo nang makinig sa sinasabi ng iba, pride has taken control of you. Ang pagmamalaki na ang nangunguna at ang nagko-control sa iyo. Kaya nga sabi dito sa Romans chapter 12 verse 3, babasahin po natin sa Roma chapter 12 verse 3. Dahil sa kagandang loob ng Diyos sa akin, sinabi ng Pastor Pablo, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Huwag daw natin isipin na mas nararapat, karapat dapat, mas dakila ka. Huwag mo daw isipin yon. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Huwag natin isipin na masigit tayo sa iba. Mas isipin natin na nararapat ang ating pananampalataya para sa Diyos. Sabi dito, don't overplay your own ideas. Tanging kapag inalis mo ang pagmamalaki o pagmamataas, ay doon ka matutulungan, masasamaan ng Diyos na maging lahat ng ibig niyang mangyari. Kapag nandun na, nagpapasakop ka na sa Kanya. Sabi po niya, sabi ni Charles Swindoll, there's nothing wrong with planning. Walang masama sa pagpaplano, sabi niya. In fact, sabi niya, ang pag-iisip ng mga bagay-bagay, paggawa ng schedule sa buhay, at pag-uusap ng mga detalye ay isang bahagi ng matalinong buhay. Amen? Yung paggawa ng plano daw po, umaga ng mga bagay-bagay na ginagawa natin, sabi niya, ito'y isang bahagi ng matalinong buhay. Nagiging matalino ka lang. Pero, anong katuloy na sinabi niya? Stay sensitive. Maging sensitibo pa rin po tayo sa mga ginagawa natin. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo dapat magmayabang. Bagamat may nagagawa tayong plano, wala pa rin tayong dapat ipagmayabang. Kailangan pa rin natin isabihin sa Diyos. In the midst of your planning, ang Diyos ang magdadirect sa iyo sa mga surprising ways. Makakarinig o makakarandam ka ng panloob na pahiwatig na magbibigay sa iyo ng sigla sa iyong pag-iisip. Na maiisip mo, ano ang ginagawa ng Panginoon? May pagkilos na pala siyang ginagawa. Versus going with this. Amen? Yan ay dulot ng pagiging sensitibo sa pagpaplano. Kaya po, my plans turn into God's plan. Kaya, tatlong bagay lamang po nais kong iwan po sa inyo to apply this word of God. About planning in our life in this year 2024. Unang-una, let God investigate the motive of your plan.
Ayahan mo na suriin ng Diyos ang mga pinaplano mo sa taong ito. Pangalawa, turn and trust the Lord. Pagtiwala ka sa Diyos. And pangatlo, don't be proud, but rely on God's plan. Huwag tayong magmayabang, kundi umayon po tayo sa kalooban, sa plano ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po ay manalangin sa hallelujah. Ura pa siya karaba, kandalaraba. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa plano ibinigay mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Panginoon, ang aming plano sa taong 2024 na ito, Panginoon, ano man ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyong kamay. Ikaw ang siyang kumilos, Panginoon. Lord, ikaw ang may kakayahan na magbigay ng katuparan sa aming mga pinaplano na is gawin sa taong ito, Panginoon. Kaya Lord, is nasa kunin namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming nais gawin, Panginoon, sa taong ito. Kaya Lord, maraming salamat po. Minsan pa, Panginoon, iatid mo na ang iyong pagpapala, Panginoon, sa mga nakikinig sa oras na ito, sa mga nanonood, Panginoon, ng iyong mensahe. Maraming salamat po. Ikaw siya ang kumilos o Diyos. O maraming salamat po, Panginoon. Muli, sa namin ibabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muli po, nais ko po kayong batiin ng maligayang bagong taon. Enjoy po natin ang araw na ito. Kasama nito. Maraming salamat po. Hallelujah. God bless you.